At sa ating pong pangunahing balita, pinakakasuhan po ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte ng grave threat at sedition. Ito po'y kaugnay ng umano'y pambabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference. Matatandaan pong naglabas noon ng subpoena ng NBI kay VP Sara pero 2 beses niya itong hindi sinipota. Bagamat tiwala ang NBI na malakas daw ang mga hawak nilang ebidensya, nasa DOJ pa rin daw ang desisyon kung itutuloy po ang pagsasampa ng kaso o hindi. Hindi po naman nagulat na ang tanggapan ni VP sa naging rekomendasyon ng NBI. Ika po ng kanyang tanggapan, as expected. Inaasahan niya raw ang resulta ng naturang investigasyon. Samantala may bagong ebidensya raw na pwedeng magamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Assistant Majority Leader Jay Cong-hoon, pwedeng gamiting ebidensya ang mahigit 12 billion pesos na halaga ng mga questionabling transaksyon noong 2023 sa DepEd na sinita naman ng Commission on Audit o COA. Nangyari raw po lahat yan noong kalihim pa ng ahensya si VP Sara pero bigo siyang marisolba hanggang nag-resign na ito sa DepEd. Naniniwala ang mambabatas sa kung bubusisiin daw ang financial records ng BISE noon sa DepEd at sa OVP ngayon. Marami pang mga bagong ebidensya ng katiwalian ang pupwedeng makita. Wala pa namang tugon ng kampo ni VP Sara sa bagong alegasyon ni Cong-hoon. Wala po namang preno si Pangulong Marcos Jr. sa mga birada niya sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa idinaos pong kick-off campaign rally kahapon, kaya hindi ho kahapon ito actually, noong pong Martes. Opo, sa mga ipinagmamalaki pong pambato ng Marcos administration, opo, kanyang pagmamalaki wala raw po sa mga manok ang kasabwat sa pagnanakaw noong pong pandemya at wala rin pong tuta ng China. Kaya tanong niya, gugustuhin ba raw ng publiko na bumalik tayo sa pagiging probinsya ng China? Wala pa hong direktang pinapangalanan ang Pangulong Marcos Jr. pero ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, malinaw naman na sila ang pinatatamaan ni Marcos Jr. Pero buwelta niya, mas tahimik po at hindi nanggugulo ang China noong panahon ng pamahalaang Duterte. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Ang foreign policy naman ni Presidente Duterte nung panahon niya ay may pagkaibigan sa China at dahil nga doon ay walang sigalot. Ngayon lang nagkagulo kasi inaaway ng administrasyon ng China. Yan po ang sunurang tinig ni Pangulong Marcos Jr. at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Pwede ba magtanong? Oh, sige. Wala pa? Okay. Mamaya na ang tanong mo. Ito na muna. Magkakasama naman pong nagpatrolya mga kapatid sa West Philippine Sea ang mga barko at eroplano ng Pilipinas, Amerika at Canada nito lamang Miyerkules. Nakatuon ngayon sa pagpapalakas ng interoperability ng mga Navy at Air Force ng 3 bansa ang kanilang ginagawang joint patrol. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakabase sa international law ang kanilang aktibidad. Pero tumanggi ng idetalya ng AFP kung ano-anong mga barko at eroplano ang kalahok sa nasabing joint patrol. Tumaas po naman daw ang bilang ng mga kumpanyang tumatanggap ng senior high school student graduates sa bansa. Ayon po sa pag-aaral ng Philippine Business for Education, mas marami na raw po ngayong malalaking kumpanya ang handa ng mag-empleyo ng K-12 graduates ngayon. Karamihan sa mga SHS graduates ay kinukuha sa ngayon sa ilang industriya gaya po ng food industry, sales at personal services at iba pa. Ayon pa rin po sa PBED, magandang indikasyon ito na tumataas na ang competencies ng mga K-12 graduates. Pero kailangan pa rin daw ng suporta ng pamahalaan para mabigyan ng opsyon ang mga estudyante na magtrabaho ng maaga o tumuloy sa kanilang kolehiyo. Dapat merong mga oportunidad at saka suporta ang gobyerno para may option palagi ang ating mga kababayan na magpatuloy ng kolehiyo o kaya mag-take voc o kaya
tumanggap ng mga iba pang training kahit galing sa industriya. So, dapat talaga nag-upskill tayo every time kasi yun din yung paraan para maging competitive ang ekonomiya natin. Yan po ang tinig ni Diane Fajardo, ang Deputy Executive Director ng Philippine Business for Education.